Magandang umaga po, nanay, tatay, lola at lolo. Meron po tayong special guest na magsasalita. Sigurado, galala nyo na itong lahat. Ito ay kumikilos. Last year pa, by October, pupunta sa mga barangay, nagkakan program at nagbibigay ng mga laruan sa mga bata, ayuda sa mga senior. Graduate po siya ng St. Mary Academy at naging SK chairman po during Mayor Alfred. Active po rin siya sa charity works, good parents, good education, sa Valerie Foundation. Isa rin po siya kasapi ng investigative reporter ng DWBL para sa Bantay Hukom. Co-host po siya ng news anchor ng Radio Veritas, Bayat Negosyo International Organization. Tumakbo po siya ang konsehal ng Distrito 5 ng Maynila noong nakaraang halalan. Naging human rights advocate. Ngayon po ay isa na siyang senior citizen advocate. Meron po siyang teleradyo program sa Media House Express sa mabilis na tulong malasakit na tao tuwing Saturday, 1:00 po ng hapon. Tawagin na po natin ang special guest at ang ating sponsor na si Ma'am Mara Tamundong. Meron dumating na ang pare, Diyos ko, sa kanila. Hindi kaya ako natatawa. Kasi, hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Again mga kabayan na PhilHealth Orientation and Benefits Seminar po ito at pinangunahan din ni Ms. Marta Mundong. Nagmamahal sa ating mga senior citizens. Siyempre, ayoko naman parang mala-artista ang pasok ko. Kailangan makita ko po na kayo ay kumakain, merong inumin, sapagkat hindi naman mahalaga ang itsura, kundi kailangan ano po ba yung nagagawa natin para sa ating mga kababayan. Unang-una sa lahat, maraming salamat at nabigyan po tayo ng pagkakataon ng PhilHealth para tayo po ay makatulong para sa inyong lahat. Alam po ninyo, tuwing nakikita ko po ang mga senior citizen, parang nagsasalamin po ito sa ating buhay ngayon. Maraming salamat po na gusto ko pong makita kayo na masaya, na hindi na po natin kailangan pang magsalita. Kundi kapag tayo po ay natutulungan, nabibigyan ng ganitong pagkakataon, lalo na yung benepisyo para sa inyo, siguradong yung ngiti po sa inyong mga mukha, talagang galing po sa langit. Kaya ako po, yan po yung gusto kong maibigay sa inyo, yung ngiti po ng pagmamahal at tunay na pagmamalasakit po para sa ating lahat. Yan po yung walang kapantay sa lahat. Sabi ko nga po, madali lang sabihin na mahal ko kayo, maglilingkod ako sa inyo. Hindi naman po tayo isang politician. Dapat lahat po ng ating sasabihin ay kaya nating gampanan at lahat ng ating bibigkasin sa ating bibig, kailangan gagampanan po natin talaga. Kaya ako naman po, nung ibinaba yung PhilHealth Seminar and Orientation Benefits para sa mga senior citizens, nagtaas agad ako ng kamay. Sabi ko, ako po ay tutulong para yan po ay maibaba sa bawat barangay. Kung ang problema lamang ng ating mga senior citizen ay may mauupuan, ako na pong bahala sa inyong upuan. Kung kailangan po ng inyong bubong, kailangan ng bubong para hindi tayo mainitan at mabasa ng ulan, pagbibigay po ko ng bubong para sa inyo. Kung kinakailangan, ako po ay maglakad para ipamalita sa lahat na merong ganitong benepisyo para sa inyo, kahit hindi na po ako mag-ayos at magising, maglalakad na po ako para sa inyong lahat. Katulad po, yes! At bukod sa lahat, syempre kailangan magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil sa araw-araw na ibinibigay po niya sa atin, yung buhay na ibinibigay niya para tayo po ay magsumikap, para tayo po ay makagawa ng kabutihan. Yan po yung isang bagay na dapat talaga natin pasalamatan sa araw-araw. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, yung nararamdaman po ninyo at nararamdaman ko ay okay palagi. Siyempre lahat naman po tayo mayroong pinagdaraanan sa buhay. Pero yung lumabas po kayo sa inyong tahanan at gustuhin po ninyo na maging healthy kayo,
yan po ay isang pasasalamat pa rin sa kanya. Dahil ako po ay binigyan niya rin ng lakas para magampanan po yung tungkulin ng isang taong tunay na nagmamahal. Para sa inyong mga senior citizen, ito pong ginagawa ng PhilHealth, talaga pong kunin natin kasi para sa atin po ito. Napakalaking bagay na malaman po ninyo na kayo ay may benepisyong ganito, na magkaroon po kayo ng libreng check-up, magkaroon kayo ng mga libreng laboratory. Kasi alam po ninyo sa hirap ng buhay, bawat sentimo ay mahalaga. Kaya yung ganitong pagkakataon, para sa inyo po itong benepisyo, kailangan po akinin natin. Kailangan ilagay po natin sa ating puso, good morning po, na ito po ay ibinibigay ng ating gobyerno para makatulong po sa ating lahat. At wala namang masama kung tayo po ay bumaba. Di po ba? Kung natutulog pa sila ng ganitong oras, wala na po tayong magagawa doon. Dahil para sa mga gising na katulad po natin, ang nais lamang po natin ay makamtan din talaga yung tunay na pagbabago para sa ating mga sarili. Hindi po tayo namumulitika, huwag na po natin gawin yan. Tayo po ay mga senior citizen na. Ang gamitin po natin, yung ating puso at kaisipan, na makatulong rin po tayo sa ibang kapwa natin mga senior citizen. Kaya sana ipagkalat nyo na lang po na ang PhilHealth ay mayroong ganitong programa na kung sana ay bababa po sila sa bawat barangay, sana nandun po sila. Kasi napakahalaga po ng mga ganitong programa. At ako po, syempre sa ganitong edad ko na 45 years old, sa atin na lang po yun ha. Pinipilit ko pong maging 30 pero wala, nasa birth certificate, 45 na. Na syempre, na magampanan po ito, darating din po yung panahon na ako po ay magiging kaedad ninyo. At syempre, by that time, na dumating po ang pagiging senior ko, syempre gusto ko naman nakangiti lang po ako everyday. Huwag naman yung mangungunsumi pa ako. Ano ba naman? Saan ba ako pupuntang ahensya? Sino bang taong tutulong sa akin? Baka naman pilay-pilay na ako, wala pa rin tumulong at sumaklolo sa akin. Ito pong mga programa, bigyan po natin ng halaga dahil kung malaman din po ng PhilHealth na tayo po ay nagtatakilig sa kanilang programa, mas gaganahan po sila, syempre. Mas magbababa pa sila ng mga bagong programa para sa atin. Masaya po ba kayo na may ganitong programa? Yay! Syempre, di ba po? Ang kulang na lang yata ay merong sumayaw dito sa harapan. Sa sobrang tuwa natin, may sasayaw na. Pero syempre, ako naman po ay narito. Sana kilala niyo po ako. Ako si Mara Tamundo, tumakbong konsehal ng huling halalan. Nakalimutan ko na po dahil wala sa isip ko yung politika. Pero ipinagpatuloy ko po ang programa ng pagtulong, ang aking teleradyo program na mabilis na tulong, malasakit sa tao. Yan po yung aking isinusulong sa bawat barangay na makamtan po natin. Na sana wag na tayong gamitin sa politika, na sana gamitin na lang tayo na sila po ay makatulong para sa ating lahat. Mahirap po magkaroon ng edad, pero magandang magkaedad kung meron po tayong pupuntahang tama. Di po ba? Yehey! At yung mga tatay natin, si tatay na nalulungkot siguro, Tay, ano po bang iniisip niyo ngayong araw na ito? Kasi tatay, ang layo. Baka akala niyo, Tay, ako yung nasa picture. Ako po yung nasa picture. Kasi hindi ko po kamukha kasi kagigising ko lamang po dyan. Nagkukuha ako. At sabi ko nga, hindi naman mahalaga yung picture eh. Ang mahalaga, makantahan ko po kayo ngayong araw na ito. Dahil ang awitin na ito ay para sa inyo. Sabi ko nga, ulit-ulitin man ang awitin na ito, hindi pa rin magbabago yung mensahe. Na ang awitin po na ito ay awitin ng pagmamahal para sa ating mga senior citizen at awitin po ng isang anak na nagmamahal sa kanyang mga magulang. Siyempre, kung meron tayong mga talent, yun po ay galing din sa inyo. Dahil nga, sabi ko nga, ang ating mga senior citizen ay napakahalaga sapagkat lahat ng talento na aking meron po ako ngayon, eh, siyempre, nanggaling po sa ating salilahi at kayo po yun, mga senior citizen. Ito po ang aawitin ko. Ayan. Para sa inyo! Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y
maputi na ang buhok ko. Yes! Para sa mga senior na nandiyan, ano po? Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap na nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa inyo ang aking pangako na ang pag-ibig ay laging sa inyo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang dami nag-message po sa akin, di ba? Pahinto-hinto yung music. Itong awitin po na ito ay para sa inyo talaga. Sana maramdaman po ninyo ang tunay na pagmamahal ay para sa inyong lahat. Please, Sunday po, Tita Yuli Binoya. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Yan, ingat po kayo dyan, Tita Yuli Binoya. Nakalipas ay ikabalik natin. Ipapaalala ko sa iyo ang aking pangako na ang pag-ibig ay laging sa iyo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Ito ba ang ganda po ng awitin? Ay, bakit po? Sticker po sa likod ng mga IDs nila. So, bilang pasasalamat po sa inyong Ma'am Mara, tatawagin ko po ang Barangay President po, si Ate Vilma, upang magpasalamat po in behalf of her barangay po. Ate Vic? Asan po yung mga taga-barangay ni Ate Vilma? So naalala ko pala nung isang araw napasugod yung mga senior doon sa NPC, no, sa PICC, sa National Privacy Commission. Hello! Tayo pong lahat, kung nakaraang kung pagtitipon dito ay may ID na binigyan tayo ng pagkakataon. Patungkol dito sa Ang Mara sa mundo. Itaas po ninyo ang mga ID na mayroong ganito. Itaas nyo. Ganyan. Ipakita nyo kay Ma'am Mara, tayo po natin magpapasalamat sa kanyang mga activity. Ang tagal natin panahon na natulog, pero ngayon tayo po yung nagising dahil kay Ma'am Mara. Kaya maraming salamat po Ma'am Mara. Nandito po kayo sa Nako, umiiyak na sila. ako po sa Barangay 670. Ito, So explanation din doon mga kabayan kung bakit may sticker yung ID ng national senior citizen mga kabayan ay karagdagan po ay patunay at matandaan nila yung account ID nila sa National Commission of Senior Citizens, no? Dahil nga naging issue sa patungkol sa ganun dahil may nag-concern na kabila, no? Kakaroon po tayo ng ID manggagaling po sa PhilHealth. So palakpakan po natin ang ating mahal na Ma'am Mara sa mundo. Ma'am, maraming salamat po. Thank you so much po. Happy po ako na nakakatulong sa inyo. Meron niya ata pong sinasabi? Salamat. Okay. Isang linggo na itong ubo ko di pa ako na Masarap na ba kayo pag parang nakakago? Sige. Punta po ako dyan ate, pupunta ka. blind po, blind. Hindi kasi yung mga senior doon sa likod. At magsasalita daw po. Sandali lang po ate. Ano po pangalan nila?
Okay, si Ate Josephine. Sige po. Kasi maraming mga senior na inantay na lang yung oras nila sa kanilang tahanan dahil natatakot nga po na magpadala sa ospital dahil nga sa mga gastusin, no, dahil hindi nila alam yung benepisyo ng mga senior citizen, mga kabayan. Kaya nandito yung mga taga PhilHealth para i-discuss ng maayos yung karapatan nila, yung benepisyo nila galing sa national government, no. At actually marami ng benepisyo ang mga senior dahil pinangunahan, no, at alagang-alaga rin ng national government, no. Kagaya na nga nung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, worth of 43 billion mga kabayan, million, no, sa ating mga seniors. Ayan. So, maraming salamat po, Ate Josephine. Okay na po. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po huwag ninyong kalimutan palagi na magpasalamat sa ating Panginoon at salamat sa PhilHealth. Salamat sa mga senior leaders po. Alam niyo yung mga senior leaders po ngayon, sila pa ano ba to? Masigasig po na talagang ito po ay mabigyan natin ng oras para sa inyong lahat. Kumbaga iba na po yung mga senior ngayon. Hindi na po katulad noon na hindi pinapansin. Dapat lahat po ng atensyon at importansya ay maibigay na po sa ating mga senior citizen. Maraming salamat po sa inyong lahat! Maraming salamat po, Ma'am Mara. Okay po, so tatawagin na po natin ang isang resource speaker po, si Ma'am Lani, galing po ng PhilHealth. Good morning po ulit. Ito ulit ako. Kanina po, di ba, nag-update po ako sa inyo. Meron po katanungan dun si Ma'am Jo. Tama po. So, ang PhilHealth po ay ating gagamitin sa ospital. Kasi ito po yung unang-unang hinahanap sa atin. Na ospital kapag tayo ay pupunta sa kanila. Pero ngayon po kasi, meron pong tinatawag na PhilHealth Consulta. Ano po ba itong PhilHealth Consulta? Ito po yung konsultasyong sulit at tama. Sa ngayon po, ang nakakasama po sa ating health center ay Rosario Reyes. Kausap ko na po si Dr. Mateo na Rosario Reyes. Ayun po nandito ngayon ay bababa po yung mga PHW nila. Meron pong bawat barangay ay may naka-assign po silang PHW at BNS po or yung barangay health staff po nila. Sa administrasyon ni PBB Robert, super duper ang binibigay na addition sa mga senior. Yes, opo, Tita Yuli, no? Isa na nga po dito yung 43 billion na karagdagang pensyon ng mga senior. Pati PhilHealth po, lahat naman ng organisasyon ngayon at department ng government talagang pinagalaw na po mga kabayan. Kailangan niyo po magpa-check up sa health At maraming programa ang binaba ng administrasyon. Nandun po siya sa may malapit po sa Pier Gold sa tabi ng Bureau of Lands. So kapag pupunta po kayo sa kanila, dadalhin niyo po yung inyong ID tsaka NPR. Tsaka yung action natin, no? Yung action mami natin mga kabayan. Si Senator Amy Marcos talagang ma-action kahit saan. No? Marami tayong nakikita sa kanyang mga programa na kahit saan umiikot din. Sa opisina, i-encode na lang yan. At ibabalik po namin kay Ma'am Presi, ibababa ko yan sa inyo. So, kailangan po tama yung pilat natin at meron attachment po ng senior ID. So, kapag po nakakapagpa-check up na kayo dun sa health center, kung hindi po kaya ni health center yung sakit ninyo, pwede po na kayong i-refer sa government hospital sa 6 na district hospital. So, wala po tayong babayaran doon. Kasi sagot po yun ang PhilHealth. Yes, Ma'am Jasmine Vaz, magandang araw. So, yung tanong po ni nanay ay kung pwede pong mag-walk-in. So, ngayon po kasi, ang nire-record na po ng City of Manila ay nakapag-online na po kayong appointment sa kanila. Meron po silang website na binibigay para din sa online appointment. Ipapababa ko na lang po sa
sa mga president ng senior yung website po kung saan po kayo magpapa-appointment. Kasi po, hindi po kasi kami taga-senior kasi siya na po. Sorry, government agency kasi sila. Ngayon po kasi ang pinatutupad na po ni City of Manila para kasi mga health center nila ay nakapag-online appointment na tayo sa kanila. Kasi alam niyo naman po, di ba, medyo pumapasok na tayo sa new normal. So, para ma-avoid din natin yung mga transactions wala talagang priority or yung wala talaga sa mga mas madali yung pagpunta natin sa mga facility na government facility, ina-allow po nila na magpa-appointment muna po kayo. Para pagdating po nyo dun sa pupuntahan ninyo, alam na po nila kung ano yung servisyo na ibibigay sa inyo. Yes, Nay? Rosario Reyes po ay nandito sa may, alam niyo po yung complex? Yung San Andres complex? Doon po yun, sa tapat po niya. Doon po siya sa harapan ng complex. Opo. Tsaka meron naman po kumababa sa mga barangay na BNS, tsaka BHW. Kung malayo po kayo sa health Maraming salamat, Tita Yulia. advice niyo po sa barangay. Tsaka mga kabayan, hindi lamang to dito sa Maynila, kundi nationwide po ito, yung di-discuss ng taga-PhilHealth. Sa kanila. Pero kung kailangan po kasi talaga ng konsulta ni doktora, kailangan niyo pong pumunta. Kasi may mga sakit po tayo na kailangan ng consultation ni doktora. Hindi mo pwedeng gamot lang basta-basta ibibigay sa atin. Kailangan pa rin po ng consultation at proper medication po. Yes, Nay? Ako yung bata. Opo. Sa ngayon po kasi, bakit po natin po ba pinina-up sa health center? Para po ma-less po yung pagpunta natin sa mga hospital. Ang primary care po kasi, ito po yung paunang lunas ni PhilHealth sa mga miyembro natin. Kaysa po pumunta tayo agad sa hospital para magpasik sa mga sakit natin. So first level pa lang po sa mga primary po na facility katulad ng health center, doon na po ibibigay yung serbisyo sa inyo. Para sa malapit sa inyo, hindi na kayo lalayo, dito pa lang sa lugar natin, hindi ka napipila sa PGH, dito pa lang sa health center, meron ng gamot, bibigay po nila yon. Meron pong serbisyo, bibigay po nila yon. Okay lang po yun, Nay. Kasi pagdating ng panahon po, magkakaroon po, pag pinatupad na yung referral system, bago kayo pumunta sa hospital, kailangan po dumaan kayo sa primary care or dun sa primary care facility which is health center. Kaya ngayon pa lang po, binababa na ni PhilHealth yung pagre-rehistro sa mga miyembro sa mababa, sa simula, sa first step po, which is health center. Kasi yun naman po yung malapit sa inyo. Yes, Nay? Paano ho namin ma-avail yung annual check-up? At saka saan kami pupunta para makapag-check up? Yung annual check-up po, pwede po din, option nyo yan, Nay. Pwede po tayo sa private facility, kung meron po tayong facility. Or kung yung doktor po ninyo, pwede po at ni-refer kayo sa private hospital, pwede po yun. May out-of-pocket po tayong babayaran. Hindi kasi ang sabi ng walang pabayaran, no payment. Opo. Yung no payment, kasi ganito po yan. Meron po kasi tayong mga senior under sa 11, under po sa Republic Act 10645 or expanded senior citizen law, di ba meron po tayong 20% at additional na 12% VAT. So kapag tayo po sa programa ni PhilHealth, kung kayo po ay magpapa-annual check-up lang, much better po na idaan po yun sa confinement. Kasi po, kapag annual check-up po yung ginawa natin sa isang facility or dun sa isang hospital, meron pa po tayong, hindi po yun i-cover ni PhilHealth kung hindi po siya confined within 24 hours. Ang mga laboratory services po kasi ay considered po siya outpatient. Pero ang outpatient po, hindi siya covered kung
hindi tayo confined sa hospital. Kaya ang ginawa po ni PhilHealth, pinasok po or ginawa po yung konsulta na tinatawag. Sabi ng SCSC, Na every, pwede mag-annual check-up ang mga seniors without any payment. gagawin po Basta yung healthcare is provider. accredited po. Which is, isa po sa mga accredited nga po ay health center. Meron po kasing 3 primary care facility na private. Yung sa PGH po ay Qualimed, yung sa Sampaloc po ay Telecure, at yung nasa Santa Mesa po ay Sachli. Pag doon po tayo naggawa nung mga annual check-up or yung laboratory services, may out of pocket po tayong babayaran kasi po private po sila. Yung health center ang magre-refer sa amin. Doon po sa health center pa lang, i-identify na po nila kung ano yung kailangan ninyo at kung available po sa kanila yun, ibibigay po nila sa inyo na libre. Opo. Pero iba naman ang insurance. Ayan.